Filipino 4, Quarter 3, Week 4. Matatag Curriculum. Para sa layunin, nauunawaan ang tekstong impormatibo, paglalahad muli o recount ng talambuhay, biography, ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan, gaya ng mga dalubhasa at iba pa. Naibibigay ang sariling reaksyon, natutukoy ang katotohanan at opinyon. Nasusuri ang layon ng teksto. Maglahad, recount, talambuhay ng taong may makabuluhang ambag sa lipunan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag. Pandiwa, aspekto, nagaganap o imperpektibo. Naibibigay ang layon ng mga tekstong biswal, anunsyo. Para sa nilalaman, pagtukoy sa katotohanan at opinyon ng tekstong impormatibo, talambuhay, at wastong gamit ng pandiwang imperpektibo. Integrasyon, pagkilala sa natatanging talento ng isang tao, musika o teatro. Abante atras, papangkatin ang klase sa 3 grupo. Pipili ng kinatawan ang bawat pangkat na sasagot sa mga tanong mula sa tekstong tinalakay sa nakaraang aralin. Ang mapipiling kinatawan na sasagot ay patatayuin sa harapan ng klase. Para sa bawat tamang sagot ay sasabihin niya ang mga katagang aabante ako o aatras ang kabilang grupo. Unahang makatatlong abante para matapos ang gawain. Maaaring magtulungan ang pangkat, subalit tahimik lamang na sasabihin o ibubulong ang mga tamang sagot sa napiling kinatawan ng grupo. Bibigyan ng tig-iisang flaglets ang bawat kinatawan at kung sino ang mauunang makapagtataas ang siyang sasagot. Bibigyan lamang ang bawat kinatawan ng 5 segundo upang sabihin ang tamang sagot. Para sa unang tanong, sino ang kauna-unahang atletang Pilipinong weightlifter ang nagwagi ng gintong medalya sa Summer Olympics? Pangalawa, saang lungsod ginanap ang 2020 Summer Olympics? Pangatlo, saang lungsod sa Mindanao lumaki si Heidelin Diaz? Pang-apat, ilang taon si Heidelin Diaz nang magsimulang maglaro ng weightlifting? Pang-5, anong taong unang nagwagi si Heidelin Diaz ng gintong medalya sa Southeast Asian Games sa Thailand? Narito ang mga tamang kasagutan. Sa unang bilang, Heidelin Diaz. Pangalawa, Tokyo. Pangatlo, Zamboanga City. Pang-apat, 11. At pang-5, 2008. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, sang-ayon at di sang-ayon. Para sa sang-ayon, thumbs up, at thumbs down naman para sa di sang-ayon tungkol sa mga pahayag na babanggitin. Unang bilang, dapat gamitin sa tamang paraan ang taglay na talento ng isang tao. Thumbs up o thumbs down. Mahusay, ito ay thumbs up. Pangalawa, isinasantabi ang talento
kapag nakaranas ng pagkabigo sa buhay? Thumbs up o thumbs down? Mahusay, ito ay thumbs down. Pangatlo, matutong magpakumbaba habang hinahasa ang taglay na talento. Magaling, ito ay thumbs up. Pang-apat, nararapat na sarilinin at huwag ipakikita sa iba ang taglay na talento. Magaling, ito ay thumbs down. Panglima, pinaghuhusay ang talento at patuloy na pinauunlad ito anuman ang katayuan sa buhay. Tama, ito ay thumbs up. Bigyan ng angkop na kahulugan ang salitang nakasalangguhit sa loob ng pangungusap. Para sa unang bilang, nakamit ni Leia ang kasikatan dahil sa kanyang angking husay sa pag-awit. Ano ang ibig sabihin ng salitang nakamit? Tama, ang kahulugan nito ay nakuha o naranasan pagkatapos ng pagsisikap o paggawa ng mga hakbang upang makuha ito. Pangalawa, maituturing na isa sa pinakamahusay sa larangan ng pag-arte sa teatro si Leia. Ano ang ibig sabihin ng salitang pag-arte batay sa pangungusap? Magaling, ang kahulugan nito, ang sining o kakayahan ng pagpapakita ng mga karakter sa entablado o pelikula sa pamamagitan ng pagsasalita, kilos, at ekspresyon ng mukha. Ang pagyabong ng talento ni Leia ay bunga ng kanyang sipag at tiyaga. Mahusay, ang pag-unlad, paglago o pagpapalago ng isang bagay tulad ng talento sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay o pag-aalaga. Para sa ikalawa hanggang ikatlong araw. Pagtukoy sa katotohanan at opinyon ng tekstong impormatibo, talambuhay. Kilala mo ba ang nasa larawan? Siya ay si Lea Salonga. Ating talakayin ang talambuhay niya. Si Lea Salonga ay isang kilalang mang-aawit at aktres sa Pilipinas. Nakamit niya ang pandaigdigang kasikatan dahil sa kanyang kahusayan at kakayahang magbigay buhay sa iba't ibang papel sa teatro at pelikula. Siya ay ipinanganak noong ika-22 ng Pebrero 1971 sa lungsod ng Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Feliciano Genuino Salonga, isang opisyal sa hukbong dagat ng Pilipinas, at Maria Ligaya Alcantara na may lahing Tsino at Espanyol. Sa edad na 7 taon, nagsimulang kumanta at umarte si Leia sa mga lokal na produksyon. At sa edad na 10, nakakuha siya ng kanyang unang propesyonal na papel sa musikal na The King and I, bilang si Princess Ying Yawolak. Noong 1981, nanalo siya ng pangunahing papel sa musikal na Annie at sumali rin sa cast ng The Sound of Music bilang isa sa mga anak ni Von Trapp. Ang pagyabong ng kanyang karera ay nagsimula noong 1989
nang siya'y mapiling gumanap bilang Kim sa musikal na Miss Saigon na nag-premiere sa West End, London. Ang kanyang magaling na pagganap ay kumuha ng malalaking papuri, kabilang dito ang pagkapanalo niya sa prestihiyosong Olivier Award para sa Best Actress in a Musical. Matapos ang kanyang tagumpay sa Miss Saigon, inimbitahan si Leia na mag-audition para sa papel ni Jasmine sa animated film ng Disney na Aladdin. Ang kanyang version ng A Whole New World ay nagbigay sa kanya ng nominasyon para sa Academy Award para sa Best Original Song. At siya ay naging unang babaeng Asyano na nanalo ng Tony Award para sa Best Actress in a Musical. Bilang isang kilalang mang-aawit at aktres, marami nang nagawa si Lea Salonga sa Pilipinas. Narito ang ilan sa kanyang mga nagawa. Una, nagpakita siya ng kanyang suporta sa iba't ibang kampanya para sa kabutihan ng bayan. Kabilang ang kampanya para sa edukasyon, kalikasan, at karapatang pantao. Isa siya sa mga nagtatag at nagsusulong ng Philippine Educational Theater Association o PETA na naglalayong magbigay ng edukasyon at pag-unlad sa mga kabataang Pilipino sa pamamagitan ng sining. Nagbibigay siya ng kanyang oras at talento sa mga proyekto ng United Nations Children's Fund o UNICEF sa Pilipinas upang matulungan ang mga batang nangangailangan. Siya ay nagtayo ng Lea Salonga Foundation na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga kabataang may potensyal sa sining. Bilang isang magaling na mang-aawit at aktres, siya ay nagbigay ng karangalan sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang paglahok sa mga international na proyekto, kabilang ang Miss Saigon at Les Miserables sa West End, London at Aladdin ng Disney. At panghuli, siya ay nagtanghal din ng mga konsyerto sa Pilipinas at nagbigay ng inspirasyon at aliw sa kanyang mga tagahanga. Sa personal na buhay, maraming aral ang maaaring mapulot ng mga tao sa buhay ni Lea Salonga. Una, si Lea ay isang ehemplo ng pagiging matyaga at determinado sa kanyang propesyon. Mula sa kanyang pagkabata, nagsikap siyang matuto ng mga awitin at patuloy na nagsanay hanggang naging isa siyang magaling na mang-aawit. Kahit sa paglipat niya sa ibang bansa at sa pagsabak sa iba't ibang proyekto, hindi siya nagpatinag sa kanyang pangarap at patuloy na nagtrabaho para makamit ang mga ito. Pangalawa, si Lea ay nagpakita ng kahalagahan ng pagtsatsaga sa pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Bilang isang artista at mga awit, hindi siya naging kontento sa kanyang mga natutunan at patuloy na naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang kasanayan. Nag-aral siya sa mga prestihiyosong universidad at nagsanay sa iba't ibang musical na nagbigay ng malaking kontribusyon sa kanyang propesyon. At pangatlo, si Lea ay isang modelo ng kababaang loob at kabutihang asal. Kahit siya ay isang sikat na artista,
Hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan at patuloy na nagbibigay ng oras at tulong sa kanyang kapwa. Nakita rin sa kanyang mga pagpapahayag sa media na siya ay isang tapat na asawa, ina at isang responsableng mamamayan. Si Lea Salonga ay isang modelo ng tagumpay, determinasyon, pagtsatsaga, may pagpapahalaga sa edukasyon, kababaang loob, kabutihang asal, at pagsisikap sa pagtulong sa kapwa. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong mula sa binasang talambuhay. Anong larangan nakilala si Lea Salonga? Tama, si Lea Salonga ay nakilala sa larangan ng pag-awit at pag-arte. Ilang taon si Lea Salonga nang magsimula siyang umarte at kumanta? Mahusay, si Lea Salonga ay nagsimulang kumanta at umarte sa edad na 7 taon. Anong tagumpay ang nakuha ni Lea Salonga noong 10 taong gulang pa lamang siya? Mahusay, noong 10 taong gulang si Lea Salonga, nakuha niya ang unang profesional na papel niya sa musical na The King and I bilang si Princess Ying Yawolak. Paano nagsimula ang karera ni Lea Salonga sa mga teatrikong palabas? Magaling! Nagsimula ang karera ni Lea Salonga sa mga teatrikong palabas noong 7 taon siya nang siya ay magsimulang kumanta at umarte sa mga lokal na produksyon. Ano-anong mga prestihiyosong pagkilala ang napanalunan ni Lea Salonga? Tama, si Lea Salonga ay nanalo ng Olivier Award bilang Best Actress in a Musical at siya rin ang naging unang babaeng Asyano na nanalo ng Tony Award para sa Best Actress in a Musical. Nanalo rin siya ng Academy Award nomination para sa Best Original Song sa A Whole New World. Ano-anong aral sa buhay ang maaaring mapulot ng bawat isa batay sa karanasan ni Lea Salonga? Tama, pagiging matyaga at determinado sa mga pangarap, pagpapahalaga sa edukasyon at patuloy na pagpapabuti ng sarili, at kababaang loob at pagtulong sa kapwa. Ano-anong mga katangian ang magsasabi para maging modelo ng kanyang kapwa si Lea Salonga? Magaling, determinasyon at pagtsatsaga sa pag-abot ng pangarap, pagpapahalaga sa edukasyon at patuloy na pagkatuto, kababaang loob at pagiging responsableng mamamayan. Pagbabalik sa mga panimulang tanong. Sa iyong palagay, ano ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Ang katotohanan at opinyon. Katotohanan, ito'y mga pahayag na batay sa totoong kaganapan at may mga batayang pinagmulan. Maaaring ito'y bunga ng mga pag-aaral. Maaari rin naman ito'y nakabatay sa mga limbag sa teksto. Sa makatuwid, may mga sangguniang maaaring tingnan upang ang isang impormasyon o kaalaman ay masabing totoo. May mga ilang palatandaan para makilala ang isang pahayag na nagsasaad ng katotohanan.
Halimbawa, ayon sa, batay sa resulta, mula sa pahayag ni, mababasa sa, pinatotohanan sa pag-aaral ni, at iba pa. Gamit sa pahayag, ayon sa tekstong binasa, si Lea Salonga ay naglalaan ng kanyang oras at talento sa mga proyekto ng United Nations Children's Fund o UNICEF sa Pilipinas upang matulungan ang mga batang nangangailangan. Batay sa resulta ng pag-aaral, may 8 iba't ibang kahusayan ang mga tao o kilala sa tawag na multiple intelligences. Dumako naman tayo sa opinyon. Tumutukoy ito sa pananaw ng isang tao o ng isang pangkat. Ang opinyon ay maaaring pasubalian kung may mga diskursong makapagsasabi ng mas higit na totoo. Ito'y mga personal na haka-haka o palagay lamang ng isang tao. Wala itong tiyak na basihan maliban sa sariling paniniwala ng isang taong nagsasabi nito. May mga halimbawang pahayag rin na nagsisilbing palatandaan para masabing ang isang diskurso ay opinyon lamang. Halimbawa, para sa akin, palagay ko, nakikita ko, palagay ko lamang, sa tingin ko, sa aking pakiwari, kung ako ang tatanungin, buo ang aking paniniwala, at iba pa. Gamit sa pahayag, sa tingin ko, mas magiging mahusay ang isang tao sa kanyang napiling larangan kung patuloy niya itong pauunlarin. Para sa akin, dapat ay hindi ipinagmamayabang ang angking talento. Sa halip, ito'y ibinabahagi upang maging inspirasyon ng ibang tao. Para sa pinatnubayang pagsasanay, sulat katotohanan. Muling balikan ang binasang teksto. Tukuyin kung ang pahayag ay nagsasaad ng isang katotohanan o di katotohanan. Isulat ang sagot sapat lang bago ang bilang. Unang bilang, ayon sa akda, ipinanganak si Lea Salonga noong ika-22 ng Pebrero 1971. Pangalawa, batay sa teksto, may lahing Tsino at Espanyol ang ina ni Lea Salonga. Pangatlo, isinasaad ng tekstong gumanap bilang Kim si Lea Salonga sa musical na palabas na Miss Saigon. Pang-apat, isinasaad ng babasahin na inawit ni Lea Salonga ang A Whole New World sa musical na Miss Saigon. Panglima, binanggit sa nasabing akda na isa si Lea Salonga sa nagtatag at nagsulong ng Philippine Educational Theater Association o PETA. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang, katotohanan. Pangalawa, katotohanan. Pangatlo, katotohanan. Pang-apat, di katotohanan. At panglima, katotohanan. Para sa paglalapat at pag-uugnay, magbibigay ng sariling opinyon. Gagamit ng mga palatandaang pahayag upang maipakita ang sariling opinyon batay sa nasabing tanong. Una, paano kaya matutuklasan ng isang batang katulad mo ang angking talento? Narito ang maaaring maging kasagutan. Malalaman ko ang aking talento sa pamamagitan ng pagsubok ng iba't ibang bagay at makikita ko kung saan ako masaya
at magaling. Nararapat bang suportahan ng mga magulang ang talento o hilig ng kanilang mga anak? Bakit? Oo, dahil ang suporta ng magulang ay tumutulong sa bata na mapabuti ang kanyang talento at magkaroon ng tiwala sa sarili. Ang talento o husay ba ng isang tao ay nararapat na ipinagmamayabang? Bakit? Hindi, dahil mas maganda kung ipinapakita lang ang talento ng hindi nagmamagaling. Atin namang talakayin ang wastong gamit ng pandiwang imperpektibo at anunsyo. Suri pangungusap. Tingnan ang mga pahayag. Suriin ang may salangguhit na salita. Tingnan mabuti ang kayarian ng bawat salitang may salangguhit. Una, umawit si Lea Salonga sa harap ng kanyang mga kababayan sa Estados Unidos. Pangalawa, ipinakita niya ang kanyang husay sa pagsayaw sa entablado. Pangatlo, matyagang nag-aral si Lea Salonga para sa kanyang pangarap. Narito ang katuturan o kahulugan ng pandiwa. Mga pahayag o salita na nagsasaad ng kilos, galaw o isang gawa. Ang pandiwa ay maaaring mabuo sa isang salitang ugat at panlapi. Halimbawa, mag plus laro, maglaro. Plus kanta, kumanta. Plus kain, kumain. Aspektong imperpektibo. Ang aspektong imperpektibo, ito ang katumbas ng nakasanayang tawag sa kilos na isinasagawa ng kasalukuyan o pangkasalukuyan. Tandaan, upang matulungang matukoy ang aspekto ng pandiwa, nagsisimula ito sa pamamagitan ng pagtukoy ng anyong pawatas ng salitang nagpapahayag ng kilos. Tingnan ang halimbawa. Anyong pawatas, plus sayaw, sumayaw. Ang imperpektibo nito ay sumasayaw. Pangalawa, plus iyak, umiyak. Ang imperpektibo naman nito ay umiiyak. Mahalagang paalala, ang mga salitang nabanggit sa aspektong imperpektibo ay kakikitaan ng pag-uulit sa unang baybay ng salitang ugat. Maaaring mabago ang posisyon nito. Maaaring mahiwalay ang isang titik at magkaroon ng panlapi sa pagitan nito at maaari rin namang magkasunod na pantig ito makikita. Isulat sa aspektong imperpektibo ang mga salita at gamitin ito sa isang makabuluhang pahayag. Una, tumakbo. Ilagay o isulat ang pangungusap. Pangalawa, umarte. Pangatlo, umawit. Pang-apat, naggitara. Narito ang maaaring maging kasagutan. Tumakbo, tumatakbo. Tumatakbo siya sa parke tuwing umaga upang mag-ehersisyo. Pangalawa, umarte. Umaarte. Umaarte siya sa isang dula noong nakaraang linggo. Umawit. Umaawit. Umaawit siya ng mga kanta tuwing gabi sa harap ng kanyang pamilya. Naggitara. Naggigitara. Naggigitara siya habang naghihintay ng kanyang mga kaibigan. Tumawa. Tumatawa. Tumatawa sila habang nanunood
ng pelikula sa sinehan. Para sa ika-4 na araw. Hulaan mo kilos ko. Hahatiin sa 4 na pangkat ang klase. Magbibigay ng kategorya ang guro hinggil sa mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw, mga gawain sa bahay, sa opisina, at iba pa. Pipili ng isang aktor o gaganap sa kilos ang bawat pangkat. Isusulat nila sa isang malinis na papel ang kanilang sagot. Ang nararapat na isasagot ng bawat pangkat sa salitang nagsasaad ng kilos ay nasa aspektong imperpektibo dapat. Ang unang pangkat na makakakuha ng 3 puntos ang idedeklarang panalo sa gawain. Katotohanan o opinyon. Dugtungan ang pahayag na nasa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa nakalaang espasyo. Una, masasabi kong ang isang pahayag ay katotohanan kung patlang. Masasabi kong ang isang pahayag ay opinyon kung patlang. Para sa pagninilay sa pagkatuto, natunghayan sa tekstong binasa sa Araling 4 ang tungkol sa talambuhay ni Lea Salonga. Mula sa tekstong nabanggit, malinaw na ipinakikita nito ang pagsusumikap ni Lea Salonga upang makamit ang pangarap sa buhay. Kakikitaan ang teksto ng mga katotohanang naganap sa buhay niya sa pagtamo ng tugatog ng tagumpay sa larangan ng pag-arte at pag-awit. Mula sa talambuhay ni Lea Salonga, mapanghahawakan ito ng bawat isang mag-aaral na patuloy na mangarap sa kanilang buhay. Sa mga mag-aaral na nagtataglay ng iba't ibang talento, may mga patimpalak na nag-aanyaya upang ipakita ang natatanging galing. Tunghayan ang halimbawang patalastas sa ibaba. Tukuyin kung ano ang layon ng biswal ng anunsyong ito. Mga anunsyo sa poster bilang isang tekstong biswal. Ang anunsyo ay isang paraan ng pagpapakalat ng impormasyon upang humikayat ng mga tao na makibahagi, makiisa, makialam at magkaroon ng kaalaman hinggil sa isang partikular na gawain. Maaaring makita sa iba't ibang forma o estilo ang anunsyo. Maaaring mapanood sa telebisyon, marinig sa mga radyo o makita sa mga poster. Sa mga tekstong biswal katulad ng poster, ang bawat anunsyo ay nagtataglay ng iba't ibang layunin, gaya ng mga sumusunod: nanghihikayat na makilahok sa isang gawain, nagbibigay ng mahalagang impormasyon, halimbawa, mga dapat tandaan sa panahon ng kalamidad. Nagbibigay babala sa mga maaaring masasamang dulot ng isang gawain. Nagpapabatid tungkol sa mga mahalagang kaganapan sa paligid. Narito ang isang halimbawa ng biswal na anunsyo. Pilipinas Got Talent Season 6. Hindi lang basta kwento, hindi lang basta talento. Tunay na world-class entertainment. Ikaw na ba ang next phenomenal winner na ipagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo? Mag-audition na! ABS-CBN, Mother Ignacia Avenue, Quezon City, gates open at 9 a.m. July 15 and 16, Saturday and Sunday. Narito ang mga gabay na tanong. Batay sa nakasulat sa biswal na patalastas, ano ang layunin nito? Tama! Ang layunin ng biswal na patalastas na ito ay hikayatin ang mga tao na mag-audition para sa Pilipinas Got Talent Season 6 at magpakita
ng kanilang talento para magkaroon ng pagkakataong maging phenomenal winner at ipagmalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Mula sa biswal na patalastas, sino-sinong individual ang hinihikayat nito? Tama, ang mga individual na hinihikayat sa biswal na patalastas na ito ay ang mga may talento at nais magpakita ng kanilang kakayahan sa publiko, partikular na ang mga may natatanging talento at interes na makapasok sa isang patimpalak na may pambansang saklaw. Sa iyong palagay, paano mo mahihikayat ang iyong kapwa na lumahok sa mga ganitong patimpalak? Maaari kong hikayatin ang aking kapwa sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga benepisyo ng pagsali, tulad ng pagkakataong makilala, magtagumpay, at maging inspirasyon sa iba. Maaari ko ring ipaliwanag na ito ay magandang pagkakataon upang mapaabot ang kanilang mga pangarap at maipakita ang kanilang talento sa buong bansa at sa buong mundo. Para sa inyong pagsusulit, sumulat ng isang maikling talambuhay ng iyong hinahangaang tao dahil sa kanyang taglay na talento. Maaaring mga awit, artista, manlalaro, at iba pa. Kinakailangang ang mga impormasyon na nakapaloob. Na nakapaloob ay may katotohanan at iwasan ang paggamit ng mga pahayag na nagtataglay ng mga opinyon. Tiyaking gumamit ng mga sanggunian upang maging masinop ang bubuing talambuhay. Narito ang rubrics para sa pagmamarka. Mga pamantayan, organisasyon ng mga ideya, at wastong gamit ng mga salita at estruktura ng mga pahayag.